Tapos nung ano pa kailan ba yun? Nasabi ko abot dun sa live ni Kuya David. Nung nadulas ako noon, nadulas lang ako talaga. Nagkain kami ng pagka-basketball. Hindi, kata mo yung kanina yung sa Nobita. Nagpunta ka. Kasi sa Nobita, kasama ko yung mga tropa ko doon. Noon pa yun. Nagpunta po kami doon late na kasi nagturo pa ako noon, may trabaho pa. Punta kami doon mga alas 10. Nagkakanta na yung Nobita, nagkakasiyahan na. Ang bihira ko. Pamilyar ano. Kala ko, ay, si Kuya Edo pala. Mamaya, nakakita ko, nakaakbay. Tapos nasa harap, nagaganyan. Sabi ko, hala, si Kuya Edo, no? Kala ko pati kung ano. Pagtingin ko, ay, pambihira si Beyonce. Legit po sa legit. Hindi lang po nakapag-picture kasi siguro po ang layo po namin ay andito ako. Tapos sila na andun sa malayo. Pero kita ko talaga yung dalawa. Kasi nasa harap sila. Ikaw ang nagpapatunay na AIDS is real. Tapos isa pa po, nung nag-basketball, nung Wednesday. Ay, kung Wednesday ba yun? Galing ako Ditong Wednesday lang? Bago magbagyo. Bago magbagyo? Galing nag-shoot kami nila kay Tata. Tapos, ano nangyari doon? Nag-uwi muna ako, nagkuha akong sapatos. Pagdaan ko dito sa may Central Plaza, si Kuya, alam ko yung motor ko, tsaka at sniper din yun, tsaka yung helmet nun, nasek. Nagdaan bigla. Kala ko pati, wala. Kuya, ito, kala ko sino angkas. Ang angkas pati nakaganyan, diba? Ito. Tapos, yung angkas na nakaganyan si Beyonce. Nakaganyan. Ay, hindi na si Beyonce. At wala, kitang-kita nyo at walang helmet at papuntang Central siguro ihahatid. Naano po yun sa live ni Kuya David, nadulas ako nun. Akala ko walang live. Naikwento ka Kuya David. Kita ko. Sakto pagdating ko. Naikwento ka, nakaalala ko, si Kuya Edo nga pala. Kita ko dun. Ang positive. Talagang, yung mga taga-daay, makikita nyo yun. Makikita nyo yun. May concert yata ulit sa Basod. Pwede natin yung abangan. Baka natin sila ulit. Grabe. Coach, ikaw ang magpapatunay na AIDS is real. Susunod po, lalagyan natin ng video na pag nakita natin sa... May sunod na concert. Ikaw nang mag-CCTV dun. Pag nakita ko. Lahat po yan, kahit yung love team, titingnan natin yan. Yan. Talagang CCTV natin. Maganda kasi sunod, Shackle eh. Ay! Panoorin yan. Sigurado po. Shackle nga po. Shackle. Nakipati sila nasa harap. Talagang walang takot kahit makita ng mga... oo. Sabihin ay... Proud. Is real. Oo. Proud. Talagang yung baga po, magtatago pa yun. Kasi syempre, baka nga ma-expose sila. Talaga po. Bago magbagyo. Ibig sabihin, bagyong ano yan? Ewan ko po, yung Christine yan, bago mag-Christine. Bagyong Christine, hindi pa natatagalan ito, doktor lang. Ang mas malala, yung yung bago, yung Wednesday lang. Ako, interview mo. Sige. Sabihin ko totoo. Yan. Totoo. Hindi ko rin alam. Alam mo kasi, katulad mo, isa rin akong pahuli-huli. Oo, hindi kasi siyempre... Ang totoo, gusto mo malaman talaga. Sige. Baka may viewers ka malalaman to. Ang totoo, hindi ko rin alam. Alam mo, Dr. Lab, ang totoo talaga niyan. Ano? Pares tayo. No. May mga bagay sa Kuya Edo na hindi talaga niya... Akala ko, alam mo rin. Alam ni Coach. Alam mo ba ang katotohanan? Hindi pa. Ako alam ko. Na? Hindi ko alam. Dilipat ko na lang kay Coach. Alam niya. Baka meron ka pang nalalaman, Coach. Parang... Isipin mo pa. Next time naman. Pero... Next time may video na yan. Lahat ng mga pinakawala mo, legit. Legit pa sa legit. Promise. Mawala man ang love team namin talagang... Hindi ba, huwag mo sana mawala. Huwag mo wala. Yun ang promise ko na... Kung baga, sinusugal mo kasi alam mo panalo. Sinusugal ko kasi alam mo tunay. Oo. Turuan kita. Mag-live ka. Tapos, meron akong pinakamatinding bulong sa ITSI. Oo, pwede yan. Yan. Pero huwag kang magsabi ng hugging mo lang. Kung baga, ibubulong mo siya pa isa-isa. Mga 30 minutes mo na ipakakawalan yung bulong mo. 40 minutes. Kasi maubusan ka na agad ng bulong eh. Pero kung marami, kahit sunod-sunod mo, basta hanggang huli. Pipicture ko na ba sa sunod? Tapos tututok ka lang sa ITSI. Mas maganda kung may ebidensya ka. Kaya lalagyan ko na. May ebidensya ko sa cellphone ko eh. Dinilit ko na. Yung sasakyan na ko Edo. Ay! Nakabasod. Ay, yung sasabi nakatago. Yung sasakyan nakatago. Nakatago nung concert. Sabihin mo na lang sa love yung lahat ng totoo. Oo. Puto na yung kay Norman.
Hindi, 8 minutes ito, tapos ito, ang ito. Grabe mo naman. Baka naman magkasama rin kayo ng Jelly ka nung gabing yun. Ay. Tropa-tropa ka pa. Sabi kasi, sikreto lang po. Meron akong alam. Ano? Meron akong alam. Totoo po sa akin. Wait lang, okay. Meron akong alam. Lagi kong nakasalubong. Nagtataka din naman ako sa sasakyan mo. Bakit ka dyan tayo magpunta? Lagi nating nakakasalubong. Humanga ka na. Oo nga, alam. Ilang beses tayo sa Bagyo dito. Ito, isang patunay. Tanungin kita. Sige. Isang patunay na ang sasakyan ko chismoso. Bakit? Nakikita mo naman ngayon. Wala tayong alam kung saan sila nagpunta. Ilang beses na nangyari ang Bagyo yan ngayon? Dito sa Bagyo. Na lagi natin nakasalubong. 3 times na. Nung una, pumunta tayo sa country club. Kumain. Pangalawa, doon, yung kainan doon. yung tapos sunod naman. Bigla natin nasalubong naman. Sa leche, ano ba yun? Sa leche, Sa Pulitsa. Sa leche. Yun. Nasalubong naman natin. Tapos kanina, doon sa Stone Kingdom. Papuntang ano po? Ay, nga, sa Stone Kingdom. Natin. Sa ano? Nasa vlog mo ba yan? Nasa vlog lahat yan. Huling-huli po yan. Lagi nang makahuli yung bad ko. Yung kumontero ko, swerte yan eh. Bukas po kaya, saan natin mahuli? Itzy kasi, kay Beyonce kasi yung Montero ko. Ay, grabe. Ang pangalan niyan si Marimar. Marimar? Lumaki sa tabing dagat? Si Beyonce, saan ba lumaki? Tabing dagat? Si Marimar yan. Ano? Kaya, nakakunik kasi kay Beyonce yan. Laging alam niya kung nasaan si Beyonce. Kung bagay nahanap-hanap, sa madaling salita, yung sasakyan mo, si Pulguso? Oo. Si Pulguso, yung driver. Pero kung gusto mo makita ng totoong Pulguso, pakilala ko sa'yo. Sino? Gusto mo laman? Gusto ko. Itutok mo dito. Itang. Yan si Pulguso. Yan si Pulguso. Yan, nakita mo na. Nakita na. Kilala mo si Pulguso. Pagkasakay ko si Pulguso. Dinadamay mo nananahimik si Kuya Tatsay. Dinadamay mo nananahimik. Di ba pagkasama ko lagi niyang nakasalubong ni Marimar si Pulguso. Kasama si Pulguso. Ay, swerte rin niya. Ang driver, alam mo kung sino si driver? Sino? Si Sergio. Sergio? Naku po, sino na si Sergio? Yan ang totoo. Yan sasakyan ko. Lagi nagkasalubong yan. Kukwentuhan pa kami sa gitnang kalsada. Saan punta mo, Dok? Hapon na. Sabi ko, doon sa salong-salong. Grabe. Sipag mo mag-vlog. Pero galing na siya doon. Sino? Si Ido. Magkasalubong kami lagi sa kalsada niyan eh. Alam mo, si Kuya talaga, sinabi niya sa akin, napunta talaga siya dun sa kila BNC kapag yung kahit walang vlog. Araw-araw yan? Hindi ko alam. Walang pasok. Nung holiday. Itong holiday? Holiday. Napunta talaga siya? Napunta. Kasi parang normal na lang yung pag narating kami dun. Ano ba sabi ng tatay? Minsan din niya mapasalamatan si Ido dahil araw-araw naman nandito. Diba? Kaya nga. Kasi dati, minsan, di ba nagpunta kami kay Arjun? Sabi niya sa akin, inakit niya ako noon, sumama nga daw ako sa kanya para yung iniisip mo ng mga tao na maling pag-iisip daw na yung kay Arjun at sa kanya na ini-issue. Kaya nga sabi niya, mas sumama ka sa akin para matapos yung issue sa akin kung anong pinag-iisip sa akin ng tao. Tapos love team ngayon si Arjun sa'yo? Love team ko nga daw niya sa akin. Nagay, sige kuya, kasi para daw matapos yung issue niya kasi masyado yung pinag-iisipan. Wala nang Nurhan. Ha? Wala nang Nurhan. Wala, pero yung Arjun na yun, wala rin yun. Meron na ngayon, Nurjin. Kung matutuloy. Tapos, ha? Sabayin ko yan. Wala. Babairo ka. Hindi na kita sa alam ka. Kumbaga ay, gusto ko lang makatulong. Masyado ka na po. Tapos yun, sabi nga niya, wala kaming, ang alam ko, ma-vlog lang kami nung kila Arjun. Tapos sabi niya, dahil pang alibay ni Kuya Ed, tambay na rin tayo kila BNC. Yo, mo study style mo, gusto mo lang di magtambay dun eh. Siyempre pumayag din naman ako, siyempre bablog ko kayo talaga dyan. Payag talaga ako, pero grabe yung tambay namin. Kalahating araw. Kalahating araw? Kalahating araw talaga kami. Boss, grabe talaga.
Ibig sabihin, di, sa totoo lang, hindi ko man pwedeng aminin sa vlog. At lalo hindi nila namin aminin ni Ido sa vlog. Kasi, ang vlog kasi ni Rab, importante. Sabi talaga ni Ido, ito katotohanan. Hindi ko pwedeng tapusin ang vlog ng pinsan ko. Ganon ka mahal ni Ido. Kaya nga may bottom line yun, di ba? Walang aminan. Kahit na nagkaanak na, sabi ko, nadulas lang. Nadulas. Kaya baga ang ginagawa na lang nitong mga bulong-bulong ay tamang buntot-buntot sa mga... Sa totoong bulong, ako ang may totoong bulong. Kasi madalas talaga kami nakita. At alam ko talaga. Kasi lagi ako sa bahay. Pero sa totoo lang, kailangan natin magkaroon ng limitasyon pagdating dyan. Dahil ayaw nating sirain yung vlog ni Kalinga Prab. Sa totohanan niya. Kung sa bulong at bulong lang, araw-araw mayroong bulong eh. Kaya baga minsan yung mga binibitawang salita ni Kalinga Pedro, limitado lang. Yes. Kumbaga, dahil nga, walang aminan. Kaya ang ginagawa ng mga bulong-bulong na ito, tamang martes lang, buntot-buntot lang, yan na sila umaas mga viewers eh. Kasi, kung tutusin, halos 3 beses isang linggo, magpang-abot kami sa daan, minsan hindi kami magpang-abot. Nagkukwentuhan pa kami sa gitna ng kalsada. Saan punta mo doon? Minsan, alam mo naman, masalong-salong lahat ang vlog ko. Mga kamag-anak ni Beyonce ang vlog ko. Sabi niya, galing ka na ba doon? Galing ako doon, nakatid ako. Ganyan. Nakatid. O, di ba? Kaya, yun na lang. Sasabi ko sa'yo, wala tayong amin eh. Walang aminan. Pero pag natapos yung bahay, tuloy mo lang yung pagsama mo kay Ido. Yun yung opportunity mo na lalaki channel mo. Ay, lagi tayong masama doon. Malakas tayo doon. Huwag ka ba? Malakas ka kay Ido eh. Bata ka ni Ido eh. Bata ko nung kanan ka. Kita inampun dahil bata ka ni Ido. Kanan ka bata ni Ido. Kanan kamay ako. Kung hindi ka bata ni Ido, di ka ampunin dito. Buti na lang naging bata ko ni Eds. Palalayasin kita dito. Buti na lang ampun ako. Ay. Kung hindi ka bata ni Ido, di kita tanggapin dito. Naku, buti na lang pala. Totoo, kailangan di kita tanggapin kasi ang share kasi nito, ang nagka-share kasi dito, Ido at Rajel. Share kasi ang Rajel dito. Kaya, ang supposed to be para kay Ido, sa'yo na lang kasi ikaw ang kanang kamay eh. Kaya, sabi nga ni Kates ay, ikaw na lang doon naman doon. Sabi niya, at yung sinabi mo na nga. Sabi niya, sige, ikaw na doon na naman. Sinabi niya rin na... Kay Ido talaga to. Ido at Rajel ang nag-share dito. Ako, ano lang ko, tagapamagitan lang ko dito. Kaya pinakuha ka nila. Kasi ikaw ang pumalit kay Ido eh. Yeah. Lupit ah. Lupit talaga. Lupit mo. Kaya yung huwag mong iwanan si Ido. Sama ka nang lagi kay Ido. Pag may pagkakataon tayo, masama tayo sa pagbablog dun. Sama ka lagi sa mga vlog niya. Ikaw ang behind the scene niya. Sama ka lagi kay Ido. Malupit pati sagot yun sa mga malupit kong tanong nga eh. Kasi magandang amo si Ido. Hindi rin mayabang, mabait. Magandang amo si Ido. Saka hindi mapagsamantala. Yun ang gusto ko kay Ido eh. Kaya although pinsan siya ni Ido ni Rab, pero nakikita mo yung respeto niya kay Rab, napakataas. Yan. Kaya ganoon kasikat si Ido. Hindi siya mapagsamantala kasi. Ganoon din ang hinangaan ko kay Ido. Kaya nung love team siya ni Erika, pinagdasal ko sa Quiapo na maghiwalay na. Naalala ko yan ng birthday ni Beyonce, sinabi mo yan. Pinagdasal ko sa Quiapo yan. Na maghiwalay na sila kasi alam ni tata yan. Last vlog ko na kay Beyonce. Pero sabi ko, paano nasisikat to si Beyonce kung wala itong ka-love team? Isa lang naisip ko sa panahon na yon na pwedeng sumikat si Beyonce. Si Eds. Ang maghiwalay si Erika at Beyonce. Si Erika at Ido. Ipapasok mo si Beyonce. Oo. At talaga nagkatotoo talaga. Sa mata niya sila talagang tagumpay ka? Oo, nagtagumpay talaga ako. Tagumpay ako. Ang lahat ng ito dahil sa ginawa kong paraan talaga na si Ido mapupunta kay Beyonce. Kasi mabait si Beyonce. Tahimik. Malupit ka pala. Bukod sa maganda. Di ba? Maganda.
Yung problema ko lang sa kanila kung paano sila mag-away. Sino? Si Ido, si Beyonce. Paano mag-away? Oo. Eh, hindi ba naglimikan? Pag natulog sila, talikuran lang, puwit sa puwit. Putsapwit? Puwit sa puwit. Paano mo nalalaman yan? Gano'n lang puro tahimik eh. Eh, pag nag-away yung puro tahimik, puwit sa puwit na lang nag-uusap. Teka lang. Lipat natin dito kay Coach. Coach, palagay mo yung... ano yung sabi mo kanina? Panag-away ay? Pag nag-away. Ay... Dahil pag nag-away sila, puro sila tahimik. Pero tahimik, palagay mo. Ano masasabi mo dun? Hindi ko din alam. Hindi ko na-experience. Hindi, doon sa mga nakikita mo, may yakapan pang nangyayari. Nag-aaway ba yun? Hindi ko lang. Parang, siguro, nag-aaway konti lang. Baka hindi nag-iimigan pa nag-aaway. Ano kayang style nila, ano? Hindi naman talaga nag-iimikan. Parehas sila tahimik eh. Hindi. Kaya pag natulog silang dalawa, puwit sa puwit. Ibig sabihin, Talikuran lang. talikuran. Gusto kong malaman kayo mismo kay Coach kasi nakakita niya mismo yung nakayakap eh. Nakayakap! Nakikita ko kasi nakayakap kasi nakasakay sa motor. Nasa concert. Ewan ko lang po. Ibig sabihin, nakayakap nung sa concert tsaka sa motor? Ay, yung sa concert, di ba, nakataas yung kamay. Kasi nga, baka mahulog. Nagaganyan sila. Nakaganyan, no? Nakaganyan sa balikat. Malupit ka talaga, Sa Papa motor, It's. nakaganyan. Siyempre, para di mahulog. Sino nakaganon? Si Beyonce? Ay, siya po ang angkas. Yung angkas po. Beyonce, grabe ka Beyonce, mapagsamantala ka naman. Sigurado po, gusto lang niya na safe si Beyonce. Kaya, siguro si Beyonce, kapit ka, baka mahulog. Baka si Kuya Ed sa may pakasalanan, no? Hindi natin po alam. O si Beyonce yung nagkusa. Hindi po natin alam. Basta, gusto lang niya ni Kuya Eds, safe si Beyonce habang nakangkas. Siyempre, sino ba si Beyonce? Siya ang kanyang minamahal. Oo. Ayaw niya masaktan. Lupit ah. Sasakyan. Guys, si Coach ito, hindi ito nagsisinungaling. Sa susunod po, para mapatunayan pa ang aking mga sinasabi, pipicturean po at bibidyo natin. And guys, Sigurado pa yun. Abangan niyo po, yung mga bulong na magpupulong-bulong na pag once na nakita ko ba naabot sa daan. Kasi po maliit lang dahil. Tsaka pala, bago matapos ang ating malupitang interview, i-promote mo na yung channel mo dahil siguradong patok na to. Pa-subscribe and like and comment and hit the notification bell button po sa aking channel, Coach Ralph Fit. Malalaki po lahat, capitalized, Coach Ralph Fit. Abangan niyo po. May mga uploads po ako doon. And meron din po ako doon mga, minsan video. Pag ano si Kuya Ed sa gym po, lagi po sila kalikap sa aking channel po. Andun po sila kompleto po. Pag nag-gym, nag-vlog po ako doon. Then pag may mga ganap din po sa labas, nandun din po sa vlog ko. Yun. Guys, support niyo po. Thank you po. Guys, sa lahat po ng mga kapanood dito, kung mabot man to ng 20k o 30k views, ay please support. Lahat po kayo mag-support kay Coach Ralph Fit. Yung Fit niya po ay FIT. Yes, opo. Coach Ralph Fit. Yun. Thank you po. Thank you. Grabe. Okay. Isa po sa magandang nakasama ko sa room is si Kalingap Norman. Bakit? Talaga. Hindi kami naubos na nasasabi. Kami may kwento. Oh yes, gagawa tayo ng kalukuhan. Huwag puro kabutihan. Yun. Ang hirap. Muto in life. Pero abangan niyo po yung mga susunod na bulong. Yes. Kung hindi man po ako bulong, siyempre si Kalingap Norman ang number 1. Yes, marami tayo dito nagbubulong eh. Yun, abangan nyo rin po pala yung magano tayo dito, nakawan natin to ng mga yakap-yakap din si Coach kay Angelica. Thank you po. Yun Coach, salamat. Thank you. Salamat sa bulong mo. Legit na bulong. At number 1 bulong. Yes sir. Sir, salamat sir. Bye-bye. Thank you po. Peace out. Peace out. Jungle.